Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mahigit sa 100 patient transport vehicles o ambulansya ang ipinamahagi sa ilang syudad at munisipalidad sa Mindanao sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., katuwa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaang mailapit ang serbisyong medikal hanggang sa mga nasa liblib na lugar at malayo sa ospital. Ang bawat ambulansya ay kumpleto sa mahalagang kagamitan, maging ng mga gamot. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. Para masiguro ang mas ligtas na pagtransport ng mga pasyente sa ospital, lalo na kapag emergency, mahigit 1,000 na ang ipinamahaging patient transport vehicle sa daan-daang local government units sa buong bansa. Ngayong araw lang, mahigit 100 PTVs ang pinagkaloob sa mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula, Isabela City at Lanao del Sur. Ginanap ito sa Dipolog City sa pamumuno mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat PTV ay kompleto na sa mga kinakailangang medical equipment tulad ng stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, blood pressure monitor at medicine cabinet. Kabilang ito sa layunin ng Pangulo na mas mapadali ang pag-access ng serbisyong pangkalusugan para sa publiko, lalo na sa mga lugar na kulang sa pasilidad. Giit ng Pangulo, prioridad ng kanyang administrasyon ang kalusugan ng mamamayan, sapagkat ito ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ayon sa Pangulo, sa buwan ng Agosto ngayong taon, mahigit 450 PTVs ang ipapamahagi sa mga lugar na kulang sa serbisyo. Kabilang dito ang Eastern Visayas, Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang aming plano ay napakasimple lang. Unang-una, of the 1,452 LGUs in the country, cities and municipalities in the country, lahat ito ay magkakaroon ng at least one of these patient transport vehicles. Suportado ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pamamagitan ng mabilis na rollout ng Medical Transport Vehicle Donation Program para sa mga benepisyaryo nito. Definitely we will be fulfilling our 100% distribution on all municipalities of the Philippines within this year, the midterm ng year. Para sa mga leader ng Zamboanga Peninsula, Isabela City at Lanao del Sur, malaking tulong anya ito sa kanilang mga nasasakupan at aminado sila na kulang ng ganitong mga kagamitan sa kanilang mga lugar. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali na ang paghatid ng tulong sa mga residenteng nangangailangan. Sa ngayon, nahihirapan rin yung mga munisipyo natin na maghatid ng tulong sa pag-transport ng mga pasyente going to the hospital. Itong natanggap namin ngayon na mga PTV vehicle, mas hindi na sila mapoproblema ng pag-transport, no? But ito, dagdag na malaking tulong kasi 16 municipalities yung mabibigyan at makakatulong ito sa mga barangays. Dati, konti lang yung mga PTVs namin and then halos walang mga ambulances. Ito po yung kailangan natin. In fact, kung tutusin, itong binigay na PTV para sa mga bayan natin, yung ibang mga lugar dyan kasi malalaki, kailangan talaga madagdagan ng isa. Pero sabi nga ng ating mahal na presidente, pwedeng sa susunod na taon, madagdagan na lang yung para sa mga malalaking bayan. Well, napakalaking tulong niya, most especially to the far-flung barangays, no? Kasi minsan may pinapanganak, nanganganak pala. Ihatid mo sa ospital, walang vehicle po. Then yung barangay vehicle, kada barangay namin sa Zamboanga is only one. So sabi ko, mag-allocate nga tayo for ambulance purpose para pag may emerensya, may emergency, pwede mong ihatid sa bayan. Noong nakaraang buwan lamang, nasa 387 PTV units ang naipamahagi na. Sa kabuuan, mahigit 1,000 patient transport vehicles na ang naipaabot sa iba't ibang panig ng bansa. Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.